Marian Rivera ka-look-alike. Natanong ni Vice Ganda kung sinong gusto niyang makausap, si Ki, si Karil. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Si Marian Rivera ang ginaya ng isa sa mga ka-look-alike contestant sa Showtime ngayong araw. Habang kinakausap nila ito ay natanong ni Vice Ganda kung sino raw ang nais niyang makausap at makatrabaho uli sa lahat ng kanyang nakatrabaho noon. Sagot ng contestant ay si Ki, na kaagad dinugtungan ni Vice Ganda ng brosas. Dinugtungan pa ng kalahok ang kanyang sinabi at nilinaw na si Karil ang kanyang tinutukoy. Isa sa mga kalahok ng ka-look-alike segment ng Showtime ngayong araw ay ginaya si Marian Rivera. Naging tampok sa usap-usapan ng mga host, lalo na ni Vice Ganda, habang kinakausap ang Marian Rivera ka-look-alike bilang pagsalba sa sitwasyon. Mabilis na sinundan ni Vice Ganda ang pag-uusap at nagsabing kakausapin na natin ang mga hurado upang maiwasan ang anumang tensyon. Matatanda ang may hindi magandang kasaysayan sina Marian Rivera, Karil at Dingdong Dantes. Pagkatapos ng relasyon nila Karil at Dingdong, si Marian Rivera ang naging kasintahan ng aktor na kalaunan ay naging asawa. Si Karil naman ay masaya na sa kanyang buhay may asawa, kasama ang bukalistang si Yael Yuzon. Ang eksenang ito sa It's Showtime ay naging masilang sandali, subalit pinilit ni Vice Ganda na mapanatiling magaan at masaya ang programa. Si Marian Rivera ay isa sa mga pinakasikat na artista sa Kapuso Network. Naging bida siya sa Kapuso shows na Darna at Marimar. Kinasal siya sa aktor na si Dingdong Dantes noong December 30, 2014. Ipinanganak ang panganay na anak na si Zea noong November 23, 2015 at April 16, 2019 niya ipinanganak ang pangalawang anak na si Ziggy. At sa kabilang banda, Karil maraming pinagdaraanan, naging sandalan si Ami Perez. Isang emosyonal na Karil ang napanood ng madlang people sa Showtime nang magbigay ng mensahe sila sa kasamang si Ami Perez. Nitong Huwebes, September 5, ipinagdiwang ni Chang Ami ang kanyang kaarawan at bilang tradisyon sa noontime show ay isa-isa silang nagbigay ng birthday message. At noong tour na nga ni Karil ay na magbigay ng message ay hindi nito mapigilang maluha. Hindi siguro alam ng lahat, pero ang dami kong pinagdaanan recently, and Tita Ami was completely there for me. And I think sa iyo talaga ako humugot ng lakas. Napakahirap. Pagbabahagi pa ni Karil, aniya, nang malaman raw kasi niya ang masamang balita ay kasalukuyan silang nagtitaping para sa It's Showtime. I found out my bad news here in Showtime and I knew exactly hotel kasi hindi ko rin gustong sirain yung taping kasi kailangan nating magpasaya ng madlang people. Lahat pa ni Karil, magpapatuloy pa niya. Pero salamat knowing that you're there for me everyday. Katulad ng pagkanta mo ng Jesus Thank You na ituro mo kay Sia yung gratitude. Palagi lang tayong nagiging mapagmasalamat sa Panginoon at sa bawat isang nandito sa atin. Matatanda ang noong Agosto lang na pumanaw ang ama ni Karil na si Modesto Tatlong Hari. Pagkatapos ng pagkamatay ng ama ay nai-report naman ang pagpapaopera ng kanyang inang si Isa Padilla na nagkaroon ng congenital condition. Karil maraming pinagdaraanan. At sa kabilang balita naman, Billy Crawford sa ka-look-alike. Huwag mo na ipagpatuloy yan, love trip. Ang naging reaksyon ng TV host actor na si Billy Crawford nang makita niya ang kanyang ka-look-alike sa Showtime. Nitong Huwebes, September 4, sumalang sa segment na ka-look-alike si Nerlan Valeria ng Bulacan na nagpakilala bilang ka-look-alike ng dating Showtime host. Gayang-gaya naman ni Nerlan ang get-up ni Billy na naka-flash sa lead sa likod. Ginaya rin ito sa kanyang talent ang pagsayaw noon ng TV host actor sa segment. Noon sa Sinimoto, sinabayan pa nga siya ni Vong sa pagsayaw sa stage dahil sila ang partner ni Billy noon sa tuwing sisimulang i-introduce ang naturang segment. Matapos nga ang performance at nang sinalubong na It's Showtime, host ang contestant ay tinawagan na ni Bong ang kaibigan via video call. Meron tayong sorpresa sa madlang people. Let's welcome Mr. Billy Crawford. Coach, humati ka muna sa madlang people, sabi ni Bong. Sagot naman ng TV host actor, di pabatiin mo siya. Nerlan, bakit ako? Nandyan naman si Billy. Pinansin naman niya ang biguti ng ka-look-alike. Pagkatapos ay binati ni Chang Ami na nagdiriwang ng kanyang kaarawan nung araw yun. Pagkatapos ay nagbigay si Billy ng mensahe sa kanyang ka-look-alike. Sa ka-look-alike niya, gusto ko lang sabihin sa kanya, maraming salamat pero tol, huwag mo nang ipagpatuloy yan. Sayang sa oras, singito. Singit naman ni Bong, idol na idol ka niya. Sagot naman ni Billy, ay idol ba niya ako? Pasensya ka na. Ipagpatuloy mo lahat ng pangarap mo.
Pero next time kausapin mo naman ako bago mo gawin yan, thank you ha. Hirit pa niya kay Nurlan. Ikaw umuwi ka na, hinahanap ka na ng nanay mo. Kinabukasan ay muling naaliw ang netizens sa ka-look-alike ni Billy dahil sumali ito bilang si Gerald Anderson naman. Kinabukasan. At habang sa kabilang balita naman, Andrea sinisi ang sarili sa sakit ng anak. Lord, ano ba to? Nakakarma ba ako? May mga pagkakataong sinisi ng aktres ng dating member ng Viva Hot Beat na si Andrea Del Rosario ang sarili sa health condition ng kanyang anak na si Bia. May rare congenital disease ang anak ni Andrea na tinatawag na jejunal atresia na base sa isang health website ay isang rare type of obstruction of the small bowel affection newborns. Patients with this disorder are born with complete mechanical obstructions of the proximal small intestine. Sa interview ni Karen Davila kay Andrea na napapanood sa YouTube channel ng broadcast journalist at news anchor, ipinaliwanag niya ang karamdaman ng anak. It's called jejunal atresia. Nalaman ko siya nung nasa loob siya. I was having this procedure done wherein di ba may picture sa loob habang nasa loob siya. And then the technical told me, I think there's something wrong with your baby because it was in America. He showed me an image and lo and behold parang my grape-like image on the ultrasound. That's where it all started. It's layman's term. Buhol-buhol ang bituka niya. They had to cut a big portion of it and she was left with a very short guts. That's why she has also diagnosed with short gut syndrome. Pagbabahagi pa ng aktres, inamin ni Andrea na tinanong niya ang Diyos kung bakit nangyari ang ganoon kay Bia. I asked myself, Lord, ano ba to? Na-karma ba ako? Is this something that you are doing to punish me? So I had all this question. I was blaming myself. As a mother, you can't help but blame yourself. Where did I go wrong? I learned that karma is actually an ancient Indian idea wherein it's a consequence of your action. But in Christianity, it's taught that your destiny is based on our belief in Jesus Christ and not ourselves. Lahad pa ni Andrea. Nos din daw ng aktres na isang lifelong challenge ang kondisyon ng anak. Mahirap kasi hindi mo alam kung one day, babalik ba to? Is this a recurring things? For instance, last January we had a major surgery again. They found something. Yung nutrition niya kind of affected lifetime challenge. Say pa niya. Dagdag pa ng celebrity mom. It's hard but at the same time natutuwa ako dun sa sudden maturity niya because of yung mga pinagdadaanan niya. For instance, tinanong ko siya, Bia, what did you learn from that surgery you had? Just January. You know, Mom, there was this Bible verse that keep me going, Rome 18 verse 18. The pain you are feeling is nothing compared to the joy that has yet to come. I was like, you know what? You are my idol. I am actually amazed by you, Aniya pa. Hindi man